tayong naririnig na komento, puna, at reklamo patungkol sa pamamalakad ng Marcos Jr. Sino-sino to mga tinutukoy ko, Pamela? Anyway, ayoko mo nang masisi, pero hindi may iwasan talaga. Kanina pinag-uusapan natin. Hanapin talaga natin eh, di ba? Kasi may nagsasabi, hindi ngayon ang panahon. Kailan? Di ba? Dapat ngayon natin hanapin mismo kung nasaan ba talaga yung pondo sa flood control project. Higit lalo ay marami ng buhay ang nasawi, marami ng ari-arian ang nasira, at maraming pamilya ang naperwisyo rito. So, tama naman yung sinasabi Na taga-Sorsogon sa katauhan ni Senate President Cheese Escudero, na alam ko ramdam nila ang paghihirap ng mga kababayan nila sa Bicol, pero hindi naman siguro masama kung magbigay sila ng malinaw na pahayag, malinaw na pagtatanong, at malinaw na pagkadiskontento patungkol doon sa ipinagyabang na 5,500 flood control projects ni Marcos Jr. Kasabay nito, Pam, isang-isa na lang, sabay nito, hanapin din natin yung mga multibilyong pondong ito kay Ako Bicol Party List Saldico. Masama kung pumunta siya doon. Sir, pero ano reaction niyo na yung PODCO nga patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay na po? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito naman si Kuya Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, salamat muna ha. Pasalamat muna tayo doon sa umabot na ng 50,000 new subscribers. Maraming salamat po. At doon sa datihan na walang sawang sumusuporta at nakasubaybay sa ating channel. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ano naman ang issue? Ano ang meron ngayon? Ngayon, ito ay pag-uusap-usapan natin. Pero bago man yan, isang like, isang share, good sa tayo dyan. At yung kababayan natin sa Bicol, mag-iingat kayo, magdoble ingat kayo. Oo, kasi alam naman natin na talagang hanggang ngayon, ramdam pa rin natin yung habagat kahit dito sa Kamaynilaan, nararamdaman natin hindi pa gaano kaganda makulimlim at may pabugso-bugsong mga hangin at ulan. Yan po, mag-ingat kayo sa mga taga Bicol. At eto na, meron nagsasalita. Sino ito? Meron namang pahapyaw ito si Young Guns. Young Guns. Ano ba meron sa atin? Ano ba ngayon ang pinag-uukulan nyo ng pansin ngayon? Hindi na ba talaga kaya? Hindi na makatiis? Apektado na ba? Paano kapag kayo ang hinerpolikel? Paano? Wala nang ang buhok. Di umano. Tuloy. Ano ba meron? Ipasok mo. First of all, you have to commend the legislative work the Young Guns have done for the 19th Congress. Kita mo naman, alas 2 na ng umaga, hindi sila umaalis. Very active sila pagdating sa committee hearings, pagdating sa floor deliberations. I hope I can say the same about certain congressmen who seem to forget that they're congressmen and not show up for plenary work. But the Young Guns have always been there, working tirelessly for their district, representing the people that elected them into office. So, I think that's an unfair statement pagdating po sa kanila. Now, with regard... kami naman ang magsasalita. Ito lang ang para sa amin. Pag isang tao, dalawang tao lang, huwag nyo nang pagtutulong-tulungan. At may nagsasabi, naku, kaya naman pala tain-tai kayo dyan. Malaki naman pala di umano. Totoo kaya? Mamaya ipapasok natin yung video na yon. Kung bakit pala itong mga to ay tain-tai mag-imbestiga. No? At saka, gawin nyo yung ginawa na ni Nograles. Si Nograles ngayon ay kumasa na. Sa hamon ni BP Sara. Natural yun. Para sa inyo, gawin nyo rin yun kasi kayo ay nasa pagsisilbi, no? Kung kayo ay wala na may tinatago, di magpa-helpolical din kayo. Eto naman.
Oo, bakit nasabi natin na malaki? Malaki di umano ang nagiging, Totoo ba, mga kasama, na itong mga young guns na ito, merong, kaya naman pala. Ikaw, Max Alvarado, ayos ka lang ba dyan? Nako, Ernix, dyan ka lang sa likod. Nako, pag ikaw ang nakialam, pag ikaw ang nagsalita, hindi na tayo bate, Ernix. Titirahin na rin kita. Ganon, kasimple yun. Sige, tuloy mo. Meron ka pang sasabihin. To the second item, yung challenge. Ako, napakaganda ng challenge na sinabi ni Pao. You know, unang-una, pinakamaganda, take the oath challenge at humarap ka sa good government challenge. That's the best challenge. Hindi. Oo, kami kasi takot na kami sa mga adik. Oo, kasi ngayon, ang nangyayari, mga drug lord di umano, ang pinagtatanggol nyo. Oo, si Leonardo hindi umaamin. Yung lahat na inimbitahan nyo, walang inaamin. Oo, si Garma na contempt nyo, yun ay may pag-amin, di umano. Hindi natin alam. Baka mamaya, isa rin siya, sa hawak-hawak nyo sa tenga. Kaya nagsiamin. Pero kahit anong pandidikdik nyo, doon kay Captain nakalimutan ko na yung pangalan At saka dito kay Colonel Leonardo, wala hong pag-amin. Nagtataka na lang tayo dito. Ito pala ay, sabi doon sa video malaking halaga Sus! Magpa-drug test muna kayo para kami maniwala sa inyo. Sige, tuloy natin Saka sa pangalawang video, meron dito meron nagsabi rito. Eto na. Sinabi rito na yung mga usapin dyan sa kasi ito hearing no? Si Colonel Leonardo, iniipit nila. Wala namang pag-amin. Tapos yung sinabi nila na, ano ba tawag doon? Ninja Cups. Yung Ninja Cups na pala, eto papasok natin. Yung Ninja Cups na pala yung pala yung mga cotton cups. At itong mga Ninja Cups na sinasabi na, inuugnay nila doon kay Presidente Duterte. Dating Presidente Duterte. Kaya ito matatawa na lang ito sa pagtatanong hindi nila mapipit-pit itong si Colonel Leonardo. Pasok nyo. What about Ninja Cups? How many cups have you identified and considered as Ninja Cups in the area where you used to be assigned? Well, original Ninja Cups. There are this what we call the original Ninja Cups. They are less than 10, Mr. Chair. So, halimbawa po, sa Moriones, na-assign kayo sa Moriones, would you still remember ilan ho ang pulis na ninyo doon sa Moriones? I think during that time, we have 300 plus policemen, Mr. Chair. And out of 300, Colonel Leonardo, ilan po ang considered to be Ninja Cups in that particular assignment of yours? So far, Mr. Chair, doon po sa Tondo ay hindi po naka-assign ng mga Ninja Cups doon, Mr. Chair. Yung mga identified po lamang po, na less than 10. So wala kayong na-identify doon sa Moriones, sa Tondo, na mga Ninja Cups? Wala po doon, Mr. Chair. Yung original Ninja Cups. I'm referring to the original Ninja Cups, Mr. Chair. Can you educate me? Ano yung ibig sabihin ng original Ninja Cups? Meron bang hybrid Ninja Cups? Meron bang original? Meron bang fake Ninja Cups? Ito po kasi Ninja Cups, batches po ito that came from Manila Police District po talaga ang pinanggalingan nito, mga ito. Ito daw ay isang batch, na galing sa Manila Police District. Ngayon, ano ang kahulugan ng Ninja Cups, na ina-accuse nila na ito daw ay di umano ay yung mga, alam nyo na sa EJK, Pero, ang kahulugan ng Ninja Cups, ayon yan kay Colonel Leonardo ay ito, Kasi huwag kayong paratang ng paratang. Huwag kayong gawa-gawa ng kwento. Wala na kayong makukuha Hindi nyo kayang paaminin kasi wala naman talagang aaminin. Pasok mo. And then they started at first doing some yung parang cotton cups lang po. Yung kung they will people and they some would plant some evidence so that they can mark them with the amount that a victim who could afford to give to them, Mr. Chair. So, in the area where you were assigned, prevalent po yung planting of evidence? During my time, Mr. Chair,
I think it was it already evolved in a more a bigger type of operation, Mr. Chair, by the Ninja Cup, Mr. Chair. So ito yung mga scalawags, no? What about yung mga nagre-recycle ng drugs? Nanguhuli, ang ebidensya, itatago ang kalahati, inire-recycle pabalik sa kalsada. Meron ho kayo na-identify na ganon? Actually, through intelligence operations, marami po kaming na-identify, Mr. Chair. Meron ho ba kayo nakasuhan? I believe marami po nakasuhan ang mga region, Mr. Chair. And these are the cops na nagre-recycle ng drugs, ha? Ito yung ninja cops. Tama po, Mr. Chair. And meron din pong mga iba, Ninja Liit, Bolt-in, and Bangketa Group, and other groups na halos gumaya na po dito sa mga Ninja Cups. So marami palang sistema ang trabaho na ginagawa ng mga scalawags. Prior 2016, Mr. Chair, marami po. So yung nabanggit mo kanina, ninja cops, ito yung nagre-recycle ng droga. Manguhuli, ire-recycle. Ano ho yung isang binanggit nyo? Ninja Liit. Ninja Liit. Ano naman ho yung Ninja Liit? These are, ito po ay mga, mga group of rogue policemen that tend to follow the yung modus ng Ninja Cups, and they were able to learn from the Ninja Cups, original Ninja Cups. And since the Ninja Cups are aiming for a bigger haul, like for example 5 kilos up, yun po ang target ng Ninja Cups. So yung mga 1 kilo, 2 kilos, they won't really arrest that. But this Ninja Liit will now, sila po ang huhuli ng maliliit. Kaya po tinawag sila mga Ninja Liit. No? According sa research, intel research po namin, Mr. Okay. Ano pa ho yung isa? So may ninja cops, may ninja liit. Ano pa ho iba? Meron din po nga... Yung nabanggit nyo kayo na, bangketa. Ano yung ibig sabihin ng bangketa cops? Ito pong mga bangketa group naman, they are policemen who will conduct anti-illegal drug operation, but will negotiate those arrested outside the office. Ito po yung mga binabaybast. Pagka may nahuli, binaybast, may ebidensya, kakausapin yung suspect. Hihingi ng pera, pag binayaran sila ng pera, pakakawalan nila. Tama po, Mr. Chair. Itatago nila ngayon yung ebidensya. Tama po, Mr. Chair. So yan yung bangketa cap. So meron Di hindi kasali dito ang Pangulong Duterte. Yung reward system na sinasabi, hindi dito. No, ngayon, ito, yung mga gumagawa nito, yung mga eskalawag. Pero yung sinasabi na mga sobra-sobra sa EJK, yun ang sinasabi nila dito, hindi ho yun. Kaya nga, ang mangyayari dito sa teleserye na ito, pagdating ng oras, wala na rin. Kasi nga ito si Colonel Leonardo, wala naman talaga nga aminin. 'Di ba? Nakuha niyo ba yung point? Pinapalutang lang ito, ginagawan lang ito ng istorya, para naman sirain ang pangalan. Ngayon, ipapasok na sa Senate. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung video naman kung ano yung sinabi doon, kung ano yung paliwanag doon at bakit magkakaroon ng investigasyon sa Senate na naman. So, mas maganda nga yun sa Senate na lang wag na dito sa dito sa Kamara. Kasi alam niyo bakit? Dito ay masisira ang pangalan ng mga Duterte, pero wala namang patunay yung mga pagbibintang nila. Di umano. So eto na, ipasok na natin yung video na sa Senate, para naman mapakita ko sa inyo doon sa iimbestigahan ang dating Pangulong Duterte. Okay? Sige, ano yan meron dyan? Ipasok mo, kuya. Tiniyak namang haharap si dating Pangulong Duterte sa gagawing pagdinig ng mataas sa Kapulungan ng Kongreso hinggil sa war on drugs sa Lunes. Pero iniyag ni Minority Senator Coco Pimentel na hindi muna siya pagsasalitain, kundi uunahin muna magbigay ng testimonya ang mga biktima at mga nag-aakusa sa dating Pangulo sa issue ng EJK o yung extrajudicial killings at yung reward system. Si Mean Corvera sa balita. Kumpirmado ng dadalo sa pagdinig ng Senado sa Lunes, October 28, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng war on drugs. Ayon kay Senador Aquilino Coco Pimentel, ang chairman ng binuong subcommittee ng Blue Ribbon Committee na mag-iimbestiga sa issue, nagbigay ng assurance ang dating Pangulo na pagbibigyan ng imbitasyon ng Senado. Well, sinabi ni Senator Bato sa akin na willing daw to attend. Di sabi ko, sige, kung willing to attend, walang invitation, di-invite ko na.
Pero kahit dadalo ang dating Pangulo, sinabi ni Pimentel na hindi ito ang unang pagsasalitain oras na magsimula ang investigasyon. Kailangan anyang pagsalitain muna ang mga biktima at mga nag-aakusa. Bukod sa pamilya ng mga biktima na namatay sa anti-drug war operations, inimbitahan ng Senado sina dating PCSO General Manager at dating Police Officer Royina Garma na una nang nagsiwalat na may reward system sa drug war. Inimbitahan din si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na itinuro ni Garma na umanay tumutukoy kung sino ang sasama sa drug war list at ang umamin noon na drug lord na si Kerwin Espinosa. Kasi dapat marinig muna natin ano ba yung issues against the war on drugs. Kasi the only reason bakit ba tayo nagkaka-hearing, kasi there must be some issues, hindi ba? If it's a perfectly run government program, di wala dapat issue, wala dapat hearing. Blue ribbon pa ito. This is about malfeasance, misfeasance, or non-feasance. Ibig sabihin nun, misbehavior. Misbehavior and bad behavior ang meaning ng blue ribbon by government officials. So doon tayo mag-umpisa. What are the issues being raised against the drug war? Ayon kay Senate President Francis Escudero, bibigyan nila ng respeto at tamang kortesiya ang dating Pangulo. Paglilinaw na Escudero, ang kanilang gagawing pagpapatawag sa dating Pangulo ay bahagi ng demokrasya. Sino man ang resource person, dating Pangulo man o ordinaryong Pilipino, marapat tatuhin ng may paggalang, respeto at buong pagkilala sa kanyang mga karapatang pantao sa ilalim ng saligang batas natin. Siyempre, dahil dati siyang Pangulo, inaasahan ko na sa parte ng mga miyembro ng Senado, bibigyan siya ng karampatang paggalang. Hindi lamang bilang tao, hindi lamang bilang Pilipino, pero bilang dating Pangulo ng ating bansa. Hindi naman ikinukonsidera ng Senado na isyuhan ng subpoena o contempt ang dating Pangulo kung iisnabin ang pagdinig ng Senado. Dahil inaasahan ko magkakaroon ng maliwanag, payapa at komprehensibong palitan ng pananaw at pagbibigay ng impormasyon nang hindi kailangan dumating sa anumang away, bangayan, init ng ulo. Ayon kay Pimentel, bilang miyembro ng komite, papayagan namang magtanong sa resource persons at sumagot sa mga paratang sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo na idinadawit din sa umanay mga krimen sa drug war ng Duterte administration. Pagtiyak ni Pimentel, hindi politika kundi ibabatay nila ang investigasyon sa mga ebidensya. We'll just follow the evidence. So, hindi tayo magiging biased if we just follow the evidence. Pero yun na nga, kung in-expect nila na ididiin yung fellow senators, hindi rin po yun ang mission nitong subcommittee na to. Ang instruction sa subcommittee, conduct hearings to investigate the Philippine war on illegal drugs. Narinig nyo? Narinig nyo? Subject doon illegal war on drugs. Hindi yung pinagbibintang-bintang ng mga nasa yung mga congressman di umano So ito, mas maganda ito sa Senado kasi mas tiyak alam nila no? Ano ba ang issue? Ano ba yung pinagtatalunan dito? Illegal war on drugs, 'di ba? Mas marami ang nakakaintindi na mas maganda ang implementasyon, mas maganda ang naging epekto ng war on drugs. Kesa rito, yung mga sabi nga bayaran mahal daw ang bayad di umano. Yun kaya pala gusto nila mag-hearing. May bayad naman daw di umano. Ilan? Magkano? Ang tanong. So ito nga. Sabi dito, hearing o investigation sa war on drugs. Sana lang maganda ang maging resulta nito. Kasi isipin nyo mas marami ang nagbebenepisyo noong panahon na yun. Ngayon, ano nangyayari? Nagbabalikan na ho. 'Di ba? Hindi natin masabi. Tsaka sana lang yung panawagan ni Ate Sara na itong mga kandidato o aspiring candidate, kung ano man yung tatakbuhin nila, simulan na nila magpa hair follicle. Para naman, meron silang lakas ng loob. Pag tinanong sila ng mamamayang Pilipino, ikaw, nagpa-test ka na ba ng buhok mo? Kung wala, bumaba ka dyan, hindi ka karapat dapat. Kaya minsan, etong nasa Young Guns, Young Guns pala, di umano, ayaw pa. Kasi alam nyo bakit? Baka merong tinatago. At saka lagi nilang pambanat, kailangan muna daw mag-oath. Aba. Unahin mo muna natin, magpa-test muna kayo Para naman meron kaming peace of mind na kayo ay drug-free. Okay ba? Kakasaba. Tuloy natin.
Since Blue Ribbon ito, anong ibig sabihin nun? Titignan natin kung merong nag-misbehave. Malfeasance, nonfeasance, and the misfeasance. I-define natin yung mga terms. Mayan Corvera para sa mata ng So, narinig nyo? Di ba? Mas maganda na yun. Diyan sa Senado kaysa doon, pagtutulong-tulungan lang ang dating Pangulo, mapapahiya, di ba? Gagawa ng istorya, kung ano-ano yung gagawang scripted affidavit, di umano. Tsaka bakit ayaw niya ipatawag si si dating PNP Chief Albayalde, si General Albayalde. Kasi si General Albayalde, nabanggit na po yan na walang reward system dyan sa PNP. Kaya nakakapagtaka na lang, no? Itong si Ate Karma, si Ate Karma, bigla na lang, nung una, yung statement niya, todo deny siya. Nung na-contempt, pwede pala yun, no? Oo, basta na-contempt ka, magbibigay ka ng panibagong affidavit. Pwede pala yun. Sa unang affidavit, nagsinungaling siya, dapat yun, nasampahan na ng kaso kasi sinungaling na no? Parang anong nangyari, siya ngayon ng star witnesses. Di nga. Siya ngayon star witness. At ito si Colonel Leonardo at yung iba pa doon na inimbitehan, hindi na ho nila mapaamin. Kaya nga sabi nila, gusto lang mag-imbestiga na dalawa na. Isang Congress, isang Senado. Parang tapos na ata ang pelikula sa Senado. Hindi lang natin alam. Subaybayan natin kung anong mangyayari sa teleserye. Eto na nga. Kakasaba kayo. Dito sa papakita natin video. Kaya ito panoorin nyo. Kung kakasa, itong mga ito. Kita nyo ba yan? Lakihan na natin. Kita nyo ba yan? Yung mga addictus benedictus, di umano. Na mga yan, goose, ayan, gans. Di umano. Yung mga tatakbong mga kongresista, mayor, senador, ganito gawin nyo. Pasok. Di ba? Via live para makita kagad yung result. Yung kaninang nagsalita parang ayaw kagad Todo deny. Mag-out ka muna bago kami magkakasa. Doon pa lang. Third time na ako niya, actually. Kadang ka hair follicle, sir? Pinakaunan ako gatong tetrarilling. Natong kaduha, sir? Itong after pag-file sa bilang. Hindi na natin papakita yung video kung saan si Ate Nograles ay kumasa na. So, ibig sabihin doon, kung kumasa si Ate Nograles, ibig sabihin, nilaglag niya nga itong mga young guns o kung sino-sino man itong kaalyado niya rito. Kasi siyempre, mapipilitan ngayon. Itong kasi ito, sasabihin, bakit si Nograles? Kumasa, kayo, hindi kayo makakasa. Bakit? Ang tanong! Mamaya na natin ipapasok kung magkano. Kung magkano ba talaga ang usapin dito. Kayo ba mga kasama ay naniniwala ba kayo kung magkano talaga ang usapin? Naniniwala kayo kung magkano ang usapin? Mamaya-maya. May ayan, ka ba? Nagkaroon lang tayo ng ads. Sige, tuloy muna natin itong ads natin. At walang pera. So, ito, sabi Davao City Representative Pulong Duterte muling sumailalim sa hair follicle drug test ngayon. Kahapon to ito na. Hindi natin kasi mawari. Talagang may nagsabi talaga Alam nyo kung sino? Tamaan. Magalit. Pero baka totoo. Baka may interview siya dito, Ito na. Baka sabihin na rito.
Hindi na natin makita rito. Ililipat natin doon sa isang slide. Para makita nyo naman kung ano yung kung ano yung pag-uusap. At meron daw di umano. Totoo kaya? Okay, pasok mo, idol. Sir, the President has signified his intention before consent sa platform. Ikaw bilang pangalan niyang anak, ibigyan niyo po ng payo sa Presidente. Even Sasamahan ko nga sana, ayaw niya eh. sa Congress. Oo, ayaw niya eh. So you did not encourage him not to join, ay not to go. Ay, hindi naman. Bakit naman? So kaysa Senate, sir. Ewan ko sa mga kapatid ko pero hindi namin napag-usapan na i-ano ko siya na huwag pumunta. Sinabi ko pa nga, samahan ko siya, tapos ayaw niya. So you know why? Na? Bakit okay lang sa inyo mag-attend sa Presidente sa Congress? Bakit naman hindi? Di ba? Ano bang masama kung pumunta siya doon? Sir, pero ano reaction niyo na yung Quadcom nga patuloy na inimbestigahan yung supposed drug war reward system dun sa tatay niyo po? Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Wag na, joke lang. Sir, lahat ng hearing ngayon from Senate to House, lahat. Bayad yan, bayad. Lahat directed sir sa Duterte. Ano masabi sa ganito si President, sir? Parang balang niyo kayo ngayon, sir. Siguro yun yung definition ng trabaho niya. To investigate the Dutertes. Yan siguro na ang mandato sa kanila. So okay lang. Narinig niya Yun yung statement. Tayo ay nagbabase lang naman kung saan talaga. Kung saan talaga yung eto pa, meron pang sinabi rito na talaga palang ibang klase pala talaga. Kasagsagan ng baha, kasagsagan ng usapin sa Bicol, nagtawanan lang daw. Ayun yan sa video. Kaya kayo naman, kung halimbawa mapapanood nyo to, kayo na po ang bahalang magkomento, ha? I-comment nyo dyan sa comment section para naman lagi kayong update. Sige, ano ba meron dyan ate? Kuya, pasok. Digong, Marlon, hindi mo makita ngayon dito kay Marcos. Ang layo, Jr. Ang layo. Ito pa masama, Marlon, nakuha pang magbungis-ngisan ng isang Marcos Jr. at ng isang Anton Lagdameo. Tama nga ang sinasabi ng marami. Mukhang hindi maganda ang impluensya ng isang Anton Lagdameo as Special Assistant to the President sa Marcos Jr. Government. Kasi nung maganda impluensya, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Don't even mention her. Because, yung wala ka naman dato, binabanggit mo pa siya, natin siya, tapos nakikita mo na siya, di ba? Parang naka-ano rin siya, naka-Philippine Coast Guard uniform din ang lola mo Anong nagagawa? Anong ginagawa? Di ba? Anong contribution mo? Bukod sa pagiging pakialamera mo at bukod sa pagiging Imelda Marcos Jr. mo, madam. Serious talk. You have to surround yourself with people na may puso para sa'yo at para sa bayan. Kung kayo ho ay mangangamkam, gawin ho ninyo ng tahimik lamang, hindi yung bulgaran. If you have to gain something, you also need to lose some. Tinuturuan ko na ho kayo paano ho kayo magnakaw ng tama. Tang inang yan, nakakairita. Sa totoo lang. Easy, Pamela, easy. Nakakairita. Anyway, alam mo nakakalungkot dito, Pam, ang nakakalungkot dito. Ultimo yung mga nagpapakilalang oposisyon, mga nagpapanggap na oposisyon, pero sa ngayon mukha na silang pro-administration. Wala tayong naririnig na komento, puna, at reklamo patungkol sa pamamalakad ng Marcos Jr. Sino-sino itong mga tinutukoy ko, Pamela? Anyway, ayoko mo na masisi, pero hindi may iwasan talaga. Kanina pinag-uusapan natin. Hanapin talaga natin di ba? Kasi may nagsasabi, hindi ngayon ang panahon. Kailan? Di ba? Dapat ngayon natin hanapin mismo kung nasaan ba talaga yung pondo sa flood control project. Higit lalo ay marami ng buhay ang nasawi, marami ng ari-arian ang nasira, at maraming pamilya ang naperwisyo rito. So, tama naman yung sinasabi ni Kuya. Biruin nyo
Marami ang... Dahil Kaya na, tuloy natin. sa parang wala tayong gobyerno, parang walang maayos na pamahalaan para gabayan tayo sa mga kalamidad na katulad na nangyayari ngayon. Pam, asan ngayon ang isang dating Vice President Leni Robredo? Alam ko, nakikidalamhati tayo sa kanya sa problema ngayon na Dahil siya ay inaabot. taga roon, ha? Dahil taga roon siya, di ba? Sa problema inaabot ng mga kababayan niya sa Bicol, nakikisimpatya tayo. Gayon din sa mga iba pa niyang mga kasamahan sa oposisyon. Unang-una na, syempre, ang isang Laila de Lima, na isa ring Bicolana, ang isang Sunny Trillanes, na isa ring Bicolano, di ba? And meron pang isang mataas na politiko ng bansa na taga Sorsogon sa katauhan ni Senate President Cheese Escudero, na alam ko ramdam nila ang paghihirap ng mga kababayan nila sa Bicol, pero hindi naman siguro masama kung magbigay sila ng malinaw na pahayag, malinaw na pagtatanong at malinaw na pagkadiskontento patungkol doon sa ipinagyabang na 5,500 flood control projects ni Marcos Jr. Kasabay nito, Pam, isang-isa na lang, sabay nito, hanapin din natin yung mga multibilyong pondong ito kay Ako Bicol Party List Saldico. Ang isa sa dalawang matataas na tao na merong hawak ng total control sa budget ng bansa. Nasaan sila? Binisita ko ang kanyang pahina, Facebook, sa kagabi, Marlon. Okay. Yung Ako Bicol Party List. Okay. Merong tulong, may pa hot meals, may pa bigas, may mga pa evacuation center. Kaya lang, ang akin, Marlon, is every time na may ganyang sakuna, na may kailangang nangyayaring sakuna, doon nararamdaman ang kilos mo, hawak mo, sabi ng isang VP Sara, ang pondo ng bansa. Manuman, at nung pumutok ang issue tungkol dyan sa flood control, manuman lang isa sa mga nakapaligid sa inyo na may natitirang puso at amor para sa mga Pilipino ay binisita ang flood control sa Bicol. Di ba? Yun yung panahon na labasan ng resibo eh. Yes, Dito sa Bicol. tama. Since nabukas ang issue na yan, na as if it will haunt us until the remaining days of our terms as officials of this country, binisita ho namin ang Bicol. Totoo po na nakita namin na walang flood control, pero at the moment binuhusan po ng pondo. Ako po si Saldico, Ako Bicol Party List. Sana man lang ganun, di ba? Pero wala. Ang nakapaligid sa inyo ay kagaya nyo na rin lang naman na, because everyone now is leading by example, Marlon, ha? Yep. Dahil lang ulo mo ay isang di umano'y magnanakaw at sinungaling, everyone around them now became the magnanakaw and the sinungaling that will parang amplify their being sinungaling and their being magnanakaw. So yan mga kasama, ngayon natin napatunayan, mismo si Ate Fam ay pumunta pala sa Bicol at binisita kung meron ba talagang flood control. Wala po silang nakita. So yan ay isang patunay nilahad nila sa mga tao na kung sino-sino yung may hawak na pondo, nabigyan ng pondo yung lugar ng Bicol para budgetan ang flood control, yung pala ay drawing na lang. Oo, drawing lang na nabura kagad. Wala na yung pondo. So, sabi ko nga sa inyo, i-like nyo yung video at i-share. Yung mga kababayan natin sa Bicol, ingat po kayo. At lagi po kayong stay healthy. Dahil alam naman natin, alam nyo yung epekto ng baha. Lalo na dyan, maraming, kung sakasakali lang, yung sa daga, ihinang daga. Nakalimutan ko, life. Yun na yun, basta yun. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko lang mahalungkat eh. So, ayan, hanggang sa muli, Bye-bye!